Ito, maganda rin 'tong usapan na 'to, putang ina diyan, sabi ko nga. Ito si Llamas, napakayabang naman kasi nito. Oo, sinisita niya si Robin Padilla. Sabi niya, si Robin Padilla daw, mabuti na lang daw, magpasalamat daw tayo kay Robin Padilla. Dahil daw kay Robin Padilla, ano na daw, hindi na daw nanalo yung mga artista nung nakaraang eleksyon. Parang sinasabi niya, na dahil palpak si Robin Padilla, yung mga Pilipino hindi na binoto yung mga artistang katulad niya. Parang minamalit niya yung mga artista eh. Parang sinasabi nito ni Llamas na walang artista na na magaling pagdating sa paggawa ng batas. So 'di ba, inatake niya si Robin Padilla, parang sinasabi niya kay Robin Padilla na ang tanga-tanga niyang presidente. O, di ba? Oh, so biglang so syempre sumagot si Robin Padilla, bakit ba galit ka sa mga artista? 'Di ba, sabi ni Robin. Ba't ba galit ka sa artista? Dahil ba yung mga artista gwapo tas ikaw pangit ka? 'Di ba? Ganoon siya eh. Oo nga naman, putang ina itsura nito eh. Mukhang tangina 3 taon na yung huling ligo nito eh. Parang nung huling nagsipilyo to, hindi pa uso ang toothbrush eh. Di ba? Putang ina, napakayabang nito. Sasabihan mo ng ganun si Robin Padilla, hoy, kalbo, pangit. Alam mo ba na si Robin Padilla number 1 nung nakaraang eleksyon? Sabi nga niya eh, pusta tayo kapag tumakbo si Robin sa susunod, hindi na siya number 1. Gago ka ba? Alam mo ba kung sino ang nag-number 1 ngayong eleksyon na ito, nung 2025 elections? Ang nag-number 1 nung 2025 elections, si Bongo na sinasabi niyong aso lang ni Duterte. Sinasabi niyo si Bongo na walang alam, si Bongo na puro selfie lang, si Bongo na puro basketball lang. Alam niyo ba na siya ang nag-number 1? Alam mo ba kung sino number 2, kalbo? Ang nag-number 2 si Senator Bato na sinisiraan niyo din. Pukin ang ina mo. Paano mo sasabihin kung tatakbo si Robin sa 2028 elections bilang senador, paano mo sasabihin na hindi siya magna-number 1? Sino ba yung mga posibleng makakalaban niya? Oh, sino ba yung posibleng makakalaban niya? Eh noong 2022 elections nga, ang lakas-lakas ng mga kalaban niya eh. 'Di ba? Noong 2022 elections, yung 8 diretso namatay nga eh. Hindi nga tumakbo si Bam Aquino noon dahil alam nila wala kayong kakwenta-kwenta eh. Napakabobo yung mga nagkakampanya, wala kayong naipanalong mga kandidato. Nanalo si Bam Aquino ngayon tsaka si Kiko Pangilinan dahil di umano nandugas pa. Naging beneficiaryo sila ng kadugasan. Nanalo yan si Bong Revilla, hindi matatalo yung si Bong Revilla. Ang inang yan, wala pang eleksyon na natalo yan si Bong Revilla. Si Lito Lapid nga, nanalo si Bong Revilla pa. Di ba? Oh, kaya natalo si Bong Revilla dahil nga gagamitin siya dito sa flood control scandal. Kaya hindi siya ipinanalo. Pinagsasasabi nitong ulol na ito. So, inatake niya si Robin na ganun. So, nagsalita si Robin. Galit ka ba kasi pangit ka? Kasi mga artista, mga pogi, ikaw pangit. Wala ka nang pwesto sa gobyerno, tas pangit ka pa, bitter ka. O, di ba? Sabi niya, hindi naman daw niya tinitira si Robin sa mga personal. Hindi daw niya tinitira ng personal. Tinitira lang daw niya si Robin sa kanyang stand patungkol sa South China Sea. Gago. Bago pa maging issue yung sa Senado na South China yung Chinese ambassador, nagsalita ka na, tanga. Sinabi nga ni Robin Padilla dun na may budget naman tayo eh. Kung binobomba tayo ng tubig, edi bombahin din natin ng tubig, which is sabi nga natin, iyak kayo ng iyak, binobomba tayo, may pera kayo, bakit hindi nyo rin bombahin? Ngayon ang sasabihin nila, pag binomba kasi natin yan, baka i-missile tayo niyan. Gago. So ibig sabihin, iyakin lang kayo. Wala talaga kayong plano na palagan yan. Ba't ang ingay-ingay ninyo? Ayaw nyo palang i-missile tayo, bakit sinisiraan ni Tariela itong presidente ng China? Hindi ba mas nakakatakot yun? Kasi binastos natin yung leader eh. Pag binastos mo yung isang leader ng bansa, parang binastos mo na yung bansa eh. Hindi ba mas nakakatakot yun? So yun lang naman ang sinasabi ni Robin eh. Huwag tayong ganun. Daanin natin sa diplomasya. Hindi dapat sa atin ang gagaling yung mga ganyan.
Wala na nga tayong bagsak na nga ekonomiya natin eh. Tapos inaaway pa natin yung mga pwede nating maging makatulong sa atin sa ekonomiya. Laki-laki ng utang natin dyan sa bansa na yan. Tapos inaaway natin. O ngayon, ito si Llamas nagsasalita na hindi naman daw niya tinitira si Robin personal yung statement ng sa South China. Si Gago, yung statement sa South China sinabi mo na hindi mananalo. Wala nang mananalong artista. O kaya walang nanalong artista dahil kay Robin Padilla. Parang sinasabi mo na bobo si Robin, wala siyang nagawa sa Senado. Kaya hindi na bumoto yung mga tao ng mga artista. O ngayon, sumausaw ito si Guanzon. Bakla naman talaga to Bakla naman talaga to si Llamas. Hindi naman talaga mananalo to dito kay Guanzon. Sabi nga ni Guanzon, si Senator Robin Padilla nagpakulong ng ilang taon. Si Llamas umiwas sa kulong. Oo. Takinan to mantakin mo nasa gabinete siya ni Pinoy. Tapos, antindi ng laban ni Ronnie Ricketts nun sa mga pirated CDs, pirated DVD sa OMB. OMB yung yung trabaho ni Ronnie Ricketts nun, pinagtatatadyakan niya lahat ng mga namimirata. Tapos ikaw, taga-gobyerno ka, may bodyguard ka pa, bumibili ka ng pirata. Tangina, ganyang katigas ang mukha mo. Tapos hindi ka nakulong. Isang yabang-yabang mo. Sinasabihan mo si Robin Padilla, kriminal. Si Robin Padilla, ganito. Tapos may kumakalat pa, si Robin Padilla daw, kaibigan ni Joma Sison. Gago, hindi naman dinideny ni Robin yun. Sinasabi naman talaga ni Robin yun, na noon, talagang, makakaliwa siya. Rebelde rin siya noon. NPA din siya noon. Tangin na tong mga to, parang mga gago. Sige, natin. I-play natin tong na to. Si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa pangungutya sa political strategies na si Ronald Llamas. Tinawag na pangit ni Attorney Guanzon si Llamas kasabay ng pagdepensa nito kay Senator Robin. Sabi niya magsipilyo ka ng asin at baking soda, ang itim-itim ng bunganga mo, ang dumi-dumi ng ipin mo, tapos naninita ka ng ibang tao. Tangina mo, tumakbo ka bilang senador, Llamas, para malaman mo kung may nakikinig ba sa yung ulul ka. Padilla na naunang nakasagutan ng political strategies. Buwelta naman ni Llamas, pangit daw siya kung galing sa napakagandang babae tulad daw ni Guanzon. Oo naman, gago kapag naging babae ka, mas pangit ka kay Guanzon. Kung sinasabi mo na hindi maganda itsura ni Guanzon, gago, subukan mo mag-wig. Putang ina mo, mukha kang itlog na may buhok. Tarantado ka ba? Kahit si Guanzon magpakalbo, mas pogi pa si Guanzon sa'yo, tumigil ka. Nagsasasabi nito. Bago nito, sinabi ni Llamas na dapat magpasalamat kay Senator Robin Padilla dahil daw kasi sa kanya maraming artista ang natalo noong 2025 elections. Di ba? Personal yung atake mo, tapos pag pine-personal ka, nagagalit ka. Gago ka pala magsuntukan kaya kayo ni Robin Padilla para malaman mo, para wala ka nang sinisipilyong ipin. Total naman, di mo rin naman sinisipilyo yan. Maganda, bungiin ni Robin yan tangin na, masyado nyo minamalit si Robin. Robin, wag ka na magsenador. Tapos putangin na nitong mga to. Pag sasapukin mo nga yung mga yan, tingnan natin kung matatapang talaga yung mga ulul. May ingay lang naman yung mga bunganga niyan, pero wala namang bayag yung mga yan Sinagot yan ng senador. Dapat daw magbago na si Llamas para gumanda ang itsura niya. Buwelta naman ni Llamas, okay lang maging pangit. Basta hindi pangit ang budhi at traidor sa bansa. Tangina mo ka tinan mo, tinawag kang pangit. Di ngayon, asar na asar ka. Tangina mo, ang mahirap kasi sa mga to, sila na yung mga pangit. Puta, sila pa yung mga malalakas mang asar. Tapos pag inasar mo, iiyak, magsusumbong sa mga troll accounts ng mga kaibigan nila. Ina nyo. Fuck you. Itong mga hayop na ito, kala mo naman kasi kalilinis nitong mga kupal na ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
sustansya at totoo. Yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala